Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Colossians chapter 2 verses 8 to 10. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni naman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula kundi sa mga tradisyon ng mga tao at sa mga alituntunin ng mundong ito. Sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos kahit na siya'y nagkatawang tao. Kaya't kayo'y ganap na sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Complete in Christ. Tayo pong mga believers, tayo po'y kumpleto na sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At dapat alam natin yung katotohanan na yan. At kung alam po natin yan, hindi tayo madadaya nitong mga tinatawag na empty and deceptive philosophy na ito po yung pong nilalabanan ni San Pablo noong sinulatan niya po itong mga taga-Kolosas. Kasi maraming mga Kristiyano noon na biktima nitong tinatawag na walang kabuluhan at madayang katuruan na nababase po sa tradisyon ng tao at sa mga alituntunin ng mundong ito. At tinutukoy dito ni San Pablo yung mga philosophers po noong panahon niya, yung mga Greek philosophers, Roman philosophers, dagdag pa dyan yung tradisyon ng mga Hudyo na binis nila sa kanilang maling pagkakilala at paniniwala sa Biblia. At marami din sa kanila mapamahiin na kung saan may mga ginagawa sila na hindi naman nila naiintindihan bakit nila ginagawa. Basta naipasa lamang sa kanila yung mga pamahiin na yon. Kaya ang resulta po nito, wala pong nagbabago sa kanilang buhay. At ang tawag nga po ni St. Paul dyan, empty o hollow. Walang laman, deceptive, mapandayang katuruan. Ngayon, parang ganyan din po sa Pilipinas. Dami nating paniniwala dito. At ang dami ring tradisyon at pamahiin tayong natutunan na hindi na natin sinuri kung ito ba ay tama o mali. Basta na lang natin ginagawa. Pero marami dyan na hindi nasasalig sa aral po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya walang nangyayari sa ating buhay. Kaya naalala ko po yung sinabi ng Panginoong Hesus sa Mark chapter 7 verse 13. Sabi diyan, "Thus you nullify the word of God by your tradition that you have handed down." So, yung palang mga tradisyon na yan, mga maling paniniwala, superstitions, pamahiin, pinapawalang bisa pala niyan yung kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay ng tao. Kaya ngayon magtataka tayo, bakit walang nangyayari sa aking buhay? Kasi baka isinasalig mo yung iyong pananampalataya at paniniwala sa Diyos sa mga pamahiin, sa mga maling katuruan, sa tradisyon ng tao. Kaya minsan sinabi mo, ginawa ko naman pastor, lahat ng mga pamahiin na yan, sinunod ko naman yan, pinaniwalaan ko naman yan, bakit ganun? Hindi naman nagbago yung aking buhay, hindi naman ako sinuwerte, lalo pa akong nagkamalas-malas. Yun, in-address ito ni St. Paul sa mga taga-Kolosas. Huwag natin isasaling yung ating pananampalataya diyan sa mga tinutukoy kong mga maling paniniwala, philosophy, tradition, theology, at kung ano-ano pang mga superstition, pamahiin na mayroon po sa ating bayan. Kailangan ma-deliver po tayo dyan. Kaya yung iba sa inyo, maaaring di nyo alam, ginagawa nyo yan. Suriin po ninyo kung yan ba ang ginagawa ninyo ay sumasang-ayon sa turo ng Panginoong Hesus. Pangalawa po, dapat maintindihan natin na tayo'y kumpleto at ganap na sa ating pagkikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. At lahat ng ating pangangailangan sa buhay, binigay na ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagkakilala natin at pagkaunawa natin sa mga katotohanan na itinuro po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya dapat po makilala natin siya at unawain natin yung ginawa niya sa krus para sa atin. Pagka natutunan natin yan, kapatid, magugulat ka. Marirealize mo lahat pala ng kailangan mo sa buhay na ito sakop na ng pagkakilala mo sa ating
Panginoong Jesus. Yung iba kasi sabihin nila, Pastor, para may kulang Kailangan gawin ko itong mga pamahiin na ito para swertihin ako, para mabless ako. Kapatid, huwag ka nang mag-eksperimento. Kumpleto ka na kay Kristo Jesus. Pangatlo, dapat huwag kang pabago-bago ng isip. Sabi sa Colossians chapter 2 verses 6 to 7, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live in Him, rooted and built up in Him. Magpakalalim ka sa salita ng Diyos. At diyan madidiskubre mo marami ka palang maling paniniwala. Alisin mo yung kapatid para maging effective ang iyong Christian life. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa pagising mo sa amin muli sa umagang ito sa mga katotohanan na dapat madiskubre namin na sa buhay na ito mahalaga pala na kami po ay huwag madaya ng mga maling paniniwala, tradisyon, filosofiya at mga pamahiin dahil pinapawalang bisa nito ang salita ng Diyos. Kaya Panginoon, kung meron man sa amin ang naniniwala pa rin dito, i-deliver mo kami, Panginoon. Palayain mo kami dito sa mga maling aral na ito at maranasan namin yung tunay na kapangyarihan ng salita ng Diyos sa aming mga buhay. Maranasan namin na kami kumpleto at ganap na sa aming pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Salamat po. Yan ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.